Ay dalawa, mga talatang 1 hanggang 11. So itutuloy na po natin yung atin pong naputol na series ng study sa book ng John. Dahil po nung mga nakaraan ay pinili natin magkaroon ng break para po sa ating Christmas series at para po sa preparation for New Year. So ngayon po ay tutuloy po natin yung ating pangangaral dito at natagpuan po natin ang ating sarili na tayo po ay nasa aklat na po na isinulat ni Juan, kabanatang 2. At ang titulo po ng ating pag-aaral ngayon ay pinamagatan nating ang unang himala. Magsitayo po tayong lahat as we read the Word of God bilang pagbibigay galang sa pagbasa ng banal at makapangyarihang salita ng Panginoon. Ito po ang salita ng Panginoon. Verse 1, at ng ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Kana ng Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. At inanyayahan din naman ni si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. At sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. Sinabi ng kanyang ina sa mga alila, gawin ninyo ang anumang sa inyo'y kanyang sabihin. Meron nga roong 6 na tapayang bato na naglalagay alinsunod sa kaugaliang paglilinis ng mga Hudyo, na naglalaman ang bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. Sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan, at kanilang pinuno hanggang sa labi. At sinabi niya sa kanila, kunin ninyo ngayon at inyong iharap sa pangulo ng kapistahan, at kanilang iniharap. At nang matikman ng pangulo ng kapistahan ng tubig na naging alak nga, at hindi niya nalalaman kung saan buhat, datapot nalalaman ng mga alila na nagsikuha ng tubig, ay tinawag ng pangulo ng kapistahan ang kasintahang lalaki. Verse 10, at sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang inilalagay ang mabuting alak. At kung mga kainom ng mabuti ang mga tao, ay saka inilalagay ang pinaka masama. Itinira mo ang mabuting alak hanggang ngayon. Ang pasimulang ito ng kanyang mga tanda ay ginawa ni Jesus sa Kana ng Galilea, at inihayag ang kanyang kalwalhatian, at nagsisampalataya sa kanya ang kanyang mga alagad. Pagpalain mo po nawa aming Panginoon ng iyong mga salita. Magdulot ito ng katatagan ng aming pananampalataya at kaligtasan sa mga taong naliligaw. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po kayo mga minamahal. Siguro mga minamahal, maganda pong balikan po natin ang pinakalayunin ni Apostol Juan kung bakit po niya isinulat ang aklat po na ito, dahil inaakala ko po na baka nakaligtaan na po natin dahil lumipas na po ang ilang mga linggo, nagpalit na po ng taon, at baka nakalimutan na natin ang very purpose ni Apostle John kung bakit niya isinulat ang gospel na ito. So, sandali po ninyong markahan ang aklat ng Juan, kabanatang 2, babalikan po natin yan. Tumalon po tayo sandali sa talata o kabanatang 20. Juan, kabanatang 20, ang talata po ay 31. Dito po makikita ninyo ang purpose ni John kung bakit po niya isinulat ang aklat na ito. Ang sabi, ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Malinaw po mga minamahal ang layunin ni Apostol Juan kung bakit po niya isinulat ang ebanghelyong ito. Gusto po niyang mapatunayan sa kanyang mga mambabasa na ang Panginoong Jesus na taga Nazaret ay ang tunay na anak ng Diyos. Siya po ang Kristo. Siya po ang Mesyas na tanging tagapagligtas sa mga sasampalataya sa Kanya. Gusto niyang patunayan dito at gusto niyang hikayatin ang mga tao
na kung ang mga makasalanang gaya mo at gaya ko ay lalapit ng mayroong totoong pagsisisi at pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, sila po ay mga liligtas sa Kanyang pangalan. Yan po ang purpose ng book. Okay? Gusto nitong palalimin tayo sa ating pagkakakilala sa Panginoong Hesus. At the same time, gusto nitong makilala ng mga taong gaya natin na wala pang kaligtasan, halimbawa na ang Panginoong Hesus ay may kakayanang iligtas ang ating mga kaluluwa. At iba't iba po ang paraan na ginamit ni Apostol Juan para po sa layuning ito. Maalala ninyo, nung pinag-aralan natin yung chapter 1 ng book ng John, na una niyang isinagawa ito sa pamamagitan ng kanyang mga patotoo sa salita o yung verbal testimonies. In John chapter 1, particularly in verses 1 to 18, makikita nyo dyan yung mga patotoo ni Apostol Juan kung sino ang ating Panginoong Hesus. Hindi po ba? Naaral na natin yan. Yan yung introduction. And then gumamit siya after ng verse 18, from verses 19 hanggang sa dulo ng chapter 1, ng mga witnesses, ng mga patotoo. Ginamit niya una si Juan Bautista na pinakahuling propeta sa Lumang Tipan. And then, gumamit siya ng mga alagad, unang mga alagad ng ating Panginoong Hesus na tinawag po niya, na mababasa natin sa dulong bahagi ng Kabanatang 1. Gumamit siya ng mga verbal testimonies. Pinatotoo niya sa pamamagitan ng salita ni Apostol Juan, salita ni Juan Bautista, salita ng mga sinaunang mga alagad ng Panginoong Hesus na si Kristo nga o si Hesus nga ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pagdating po sa chapter 2 ng aklat na ating pinag-aaralan, hindi po huminto si Apostol Juan ng pagpapatotoo kung sino ang ating Panginoong Hesus. And this time, ginamit po niya ang mga mirakulo o mga tanda or signs and miracles na ginawa mismo ng ating Panginoong Hesus sa mga oras po na ito. In fact, mula chapter 2 hanggang chapter 17 ng ating pag-aaral ng aklat na ito, makikita po ninyo ang iba't ibang mga ginawa ng ating Panginoong Hesukristo upang patunayan na siya nga po talaga ang matagal nang hinihintay na Mesiyas. And ultimately, by His passion and resurrection in chapters 19 to 21, yung kanyang pagpapahirap o paghihirap sa krus hanggang sa kanyang kamatayan, hanggang sa kanyang pagkabuhay muli at pagbalik niya sa kaluwalhatian na makikita natin sa dulong bahagi ng John, ay nagpapatotoo pa rin na si Jesus nga ang Kristo. Si Jesus nga ang hinihintay na tagapagligtas. So yung pinag-aaralan po nating mga talata ngayon na binasa natin kanina ay yung pinakaunang tanda o himala na ginawa po ng ating Panginoong Hesus upang patunayan kung sino siya talaga. Upang patunayan na si Hesukristo nga ang itinalagang tagapagligtas ng ating mga kaluluwa. Upang patunayan na si Hesukristo nga ang tunay na anak ng Diyos. At hinati po natin ito pong binasa nating talata sa 4 po na bahagi. Kung kayo po ay nagte-take down ng notes, maganda pong isulat ninyo para madali po ninyo akong masundan. Yung una pong bahagi ng ating pag-aaral ay pinamagatan ko pong ang okasyon in verses 1 and 2. And then yung pangalawang bahagi ay ang problema in verses 3 to 5. Ang pangatlo po ay ang solusyon in verses 6 to 10. At ang pang-apat po ay ang layunin. Doon po sa huling talata in verse 11. 4 na bahagi lang po ang ating pag-aaral ngayon. Ang okasyon, ang problema, ang solusyon, at ang layunin. So unahin po natin mga minamahal yung ang okasyon. Ano po ba yung mga kaganapan? Ano po ba yung setting? Ano po ba yung okasyon sa narrative po na ito na atin pong pinag-aaralan? Makikita po nating malinaw yan dun sa mga unang talata in verses 1 to 2. Sabi po doon, balikan natin yung verse 1, at ng ikatlong araw ay nagkaroon ng kasalan sa Kana ng Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Mapansin niyo po kung kailan yan nangyari. Ang sabi nung ikatlong araw. Ikatlong araw ng ano? Ang tanong, Ikatlong araw, mula po nung tawagin ng ating Panginoong Hesukristo, yung mga huling alagad na naaral po natin in chapter 1.
sina Felipe at saka si Nathaniel. So ikatlong araw buhat po noon, meron daw po nangyari na isang kasalan sa Kana ng Galilea. So yung kasalan po mga kapatid ay isang okasyon na labis pong pinahahalagahan ng mga Hudyo noong panahon pong ito. At sa sobrang pong halaga nito mga kapatid, inaabot po sila ng ilang araw sa pagse-celebrate po ng kasal. Nung pinag-aaralan ko yung kultura ng mga Hudyo, naaral ko po doon na minsan umaabot ng 7 araw yung celebration ng kasal. Napakagastos pala ikasal noong araw, ano? Kaya nga lang, isang araw nagkakautang-utang na yung yung magpapakasal nung panahon pala nila, inaabot ng 7 araw ang magpapakasal. Talagang party, talagang celebration to the max ang nangyayari kapag meron pong ikinakasal. So ito din po mga kapatid, kaya ito mahalaga, maliban sa ito ay kasiyahan, ito po ay paraan din po ng lalaking ikinakasal o yung sa Ingles ay tinatawag na groom, upang ipakita po sa kanyang biyanan o sa partido ng mga babae na talagang kaya niyang panindigan at kaya niyang buhayin ang kanilang anak. So meron po pala yung malalim na dahilan, ano po? Kaya talagang pinapagarbo ng lalaking ikinakasal ang kasalan. Gusto niyang patunayan sa kanyang sinisintang babae, sa partido ng mga sinisinta niyang babae o sa sinisinta niyang babae kasi isa lang, ano? Na kaya niya talagang panindigan, kaya niyang buhayin ang anak na kanyang kinukuha. In fact, may mga pag-aaral po na maaari po kasuhan ng pamilya ng babae yung lalaki kung sakaling hindi niya maibigay yung pangangailangan sa kasalan. Ganun po katindi, ganun po kaseryoso yung kasalan ng panahon po na ito. At lahat po ng gastusin, take note, mga minamahal, lalo na yung mga babae, o yung maging yung mga lalaki, kamukha ni Dustin at saka ni Gerald sa mga oras na ito. Nung time na ito, lahat po ng gastusin ay covered ng kinakasal na lalaki o ng groom. So, bagay na maganda pong maging pattern natin, mga minamahal, ano po, lalo na yung mga kalalakihan, kapag gusto po nating pakasalan ng ating minamahal, dapat kaya po natin itong panindigan at dapat natin itong pinaghahandaan nang hindi po natin pinapapasan sa babae yung mga gastusin sa kasalan at lalo na po sa mga magulang natin. Nauuso po kasi ngayon na gustong magpakasal ng magsing-irog, pero ang mamumroblema yung mga magulang, yung sasakit yung ulo, yung mga magulang, kung paano, saan mangungutang, paano maaayos ang mga pangangailangan. Well, hindi po magandang example po iyon. Mga kalalakihan na narito, si Dustin, isang araw mag-aasawa, si Gerald, isang araw mag-aasawa, maging gentleman po tayo, Hindi naman kailangan garbong-garbo. Kung ano lang yung makayanan natin, pero at least hindi natin pinahirapan yung babae, hindi natin pinahirapan yung mga mamanugangin natin, at hindi natin pinahirapan ang mga magulang natin. So yan po yung magandang example na makikita natin sa kultura ng mga Hudyo doon panahon pong ito. So nakita po natin sa talata na meron pong kasalang nagaganap at isa po sa naroroon ay walang iba kundi ang ina ni Jesus na walang iba kundi si Maria. Kapangalan po ng ating bisita. So hindi po binanggit sa talata kung bakit po siya naroroon, pero kung pag-aaralan po natin yung konteksto ng talata, maaaring si Maria po sa mga oras na ito ay meron po siyang responsibilidad o ganap sa kasalang nagaganap. So maaaring isa po siya sa tumutulong sa pangangasiwa ng pagdiriwang po na ito. At ito po yung dahilan kung bakit aware siya. Alam po niya kung ano ang problema, ano ang pangangailangan sa kasalan po ito. Kung titignan po natin yung verse 3 na pag-aaralan po natin mamaya. Maliban po kay Maria, mapapansin nyo rin po in verse 2 na naroon din po ang Panginoong Jesus. Kasama po ang kanyang mga alagad na naaral na po natin sa chapter 1. Sila po ay sina Andres, Pedro, Felipe, Nathaniel at isa pang alagad na hindi po pinangalanan. Sino nga po yung alagad na hindi pinangalanan? Si Juan, si Apostol Juan. Yung sumulat po mismo ng aklat na atin pong pinag-aaralan ngayon. So mapapansin po natin, mga minamahal sa talata, na hindi po binanggit ang tumatayong ama na ni Jesus na si Jose. Bakit po kaya hindi kasama si Jose? Bakit po kaya
hindi na nabanggit si Jose sa kabanatang 2. In fact, kung babasahin niyo po yung buong Gospel ng John, mula po chapter 2 hanggang matapos po ang John, hindi na po nabanggit si Jose. Noong time na nakapako ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, ibinili ng Panginoong Hesus ang kanyang ina na si Maria kay Apostol Juan at hindi po sa tatay niyang si Jose. May mga pag-aaral po, mga kapatid, na malamang nung panahon po ito, maaga nang kinuha ni Lord si Jose. So kaya hindi na nila kasama. Yun po yung isa nating makikita. So ang dahilan po, yun po yung mga dahilan na binanggit ng mga Bible scholars. Malamang patay na si Jose nung panahon pong ito, nung nagsimula pong magministeryos ang Panginoong Hesus sa publiko. So nakita po natin sa talatang 2 na inimbitahan ang Panginoong Hesus kasama po ang kanyang 5 mga alagad sa kasalan at pinaunlakan po niya ang imbitasyon. Hindi po niya binaliwala ang imbitasyon. Umattend siya sa wedding party. Umattend siya sa wedding celebration. Nagbigay po ng Panginoon, ng unang panahon, ang Panginoon na daluhan ang kasalan at makisaya dito. Naobserbahan niyo po ba yun, mga kapatid? At gusto ko pong mag-pause doon for a while. At magbigay sa inyo ng ilang insight o pagtuturo sa bahaging ito ng talata. Makikita natin sa talata na pinapahalagahan po ng Panginoong Hesus ang kasal o pagpasok sa isang seryosong tipan ng isang lalaki at isang babae. Kung pag-iisipan po natin, mga minamahal, marami pong pwedeng pagkaabalahanan ng Panginoong Hesus Marami po siyang kailangan pagministeryuhan, pero pinaunlakan po niya ang isang imbitasyon sa kasalan na nagpapakita na mahalaga po talaga ito para sa kanya. Sapagkat ang kasal ay inimbento po mismo ng ating manlilikha. Ang Panginoong Diyos na lumikha po sa atin. Siya po ang unang nagkasal sa mga unang tao na sila Adan at si Eva na makikita po natin in Genesis chapter 1 verses 27 to 28. Ang kasal po, ang pagpasok sa seryosong tipan ng isang magkasintahan ay sumisimbolo po sa malalim at matibay na ugnayan ng Panginoong Hesus at ng kanyang iglesia. Hindi po natin nare-realize yun, pero yun po ang turo ng Bible. Halimbawa, if we will go to the book of Ephesians, Efeso, kabanatang 5, mga talatang 31 hanggang 32, ganito po ang sabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. Magpo-pause po muna ako doon, mga minamahal. Ang norm sa Bible, magsasarili o bubukod ang mag-asawa. Hindi sila makikipisan sa kanilang mga magulang. Amen po, Sister Cecil. Yun po ang tama. Ano po? Kasi hindi po matututo ang ating mga anak kung palagi natin silang sinasalo. Kung palagi silang ni kaldero nila hindi makabili kasi nakaasa sa atin. So ang turo sa Bible, si Gerald, isang araw, marahil si Maria magpapakasal. Kailangan mga anak bubukod. Yan ang malinaw dito. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Nakasal. Hindi po ba? Ang hiwagang ito ay dakila datapwat. Sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. So ang pagsasama po ng asawang lalaki at ng asawang babae ay sumisimbolo sa relasyon po ng ating Panginoong Jesucristo at ng iglesia, ng church. Ganon po ito kasagrado, ganon po ito labis na pinapahalagahan ng Panginoong Jesucristo. At kung mahalaga po sa atin ang ating Panginoong Jesucristo, dapat doon po natin itong binibigyan ng importansya sa ating mga buhay. Kung hindi pa po tayo nakakasal sa ating kinakasama, mahalaga pong ipanalangin po natin itong mabuti sa Panginoon, ipagmakaawa po natin ito sa Panginoon, at gawin po natin ang lahat ng ating magagawa upang maikasal po tayo sapagkat mahalaga po ito sa Panginoon. Amen po ba, mga minamahal? Amen. So in fact, mga minamahal, kung nagsasama kayo ng inyong asawa ng walang basbas ng kasal, ito po ay maliwanag na kasalanan sa ating Panginoon Diyos. Tatandaan niyo po, mga kapatid, anumang sexual na relasyon sa hindi natin asawa ay kasalanan.
anumang sexual na relasyon labas sa kasal, gaya na halimbawa na tinatawag na premarital sex o pagtatalik bago ang kasal ay paglabag sa kalooban ng Panginoon. Maaring iniisip niyo po, Pastor, napaka-old school mo naman. 2024 na po tayo ngayon. Basta po in love kayo sa isa't isa, basta po nagkakaintindihan kayo sa isa't isa, pwede na po yun sa panahon po natin ngayon. Well, maaaring tanggap po yan sa panahon po natin ngayon, pero not necessarily tanggap sa tinuturo ng banal na kasulatan. At tinuturo po na malinaw sa Bible, bago kayo magkaroon ng sexual contact or sexual relationship sa inyo pong asawa, sa inyo pong kasintahan o minamahal, kailangan po kayo ay umilalim sa matrimonya ng kasal. Kamakailan lang po, habang ako po ay nagsaswipe sa Facebook, meron po akong isang nakita po doon, ewan ko kung familiar kayo, yung palabas na Senior High. JM, napanood nyo ba yun? Di po ako nanonood noon, hindi ako fan noon. Pero nakita ko yung palabas na Senior High at meron po dong isang babae sa sasakyan. Sino ba yun? Si Cyril? Hello? At makikita po natin doon na meron po isang babae na mabilis ibinigay ang kanyang sarili sa isang lalaki na hindi naman niya asawa ni hindi po niya kasintahan. At ganyan po ang ini-inject sa atin ng sanlibutan ngayon. Nawawalan na po ng pagpapahalaga ang kasal at basta-basta na lang po isinusuko ang bataan, so to speak, sa kahit sino na lang po na matipuhan. Again, uulitin ko po, maaaring tanggap yan ng sanlibutan, pero po tayo ay hindi mga taga-sanlibutan. Tayo po ay tinuturuan ng banal na salita ng Diyos na iyan ay bawal sa harapan ng Panginoon. Yan po ay kasalanan sa harapan po ng Panginoon. Mahalaga, uulitin ko mga minamahal, mahalaga sa Panginoon ang kasal, at kung mahalaga sa iyo ang Panginoon, pahahalagahan nyo ang mahalaga sa Kanya. Ipag-pray ninyo mga kapatid, at galawin ang lahat po ng, maikasal lang po kayo kung hindi po kayo kasal ng inyong kinakasama. Sa mga kalalakihan po dito, amen po ba mga kalalakihan? Hindi pa po huli ang lahat. Huwag nyo na pong hintayin ang mga asawa ninyo ang mag-propose pa sa inyo. Mag-propose na po kayo. Asikasuhin nyo na po. At naririto po ang ating church na handa kayong tulungan sa abot ng ating pong makakaya upang kayo po ay mailagay sa sa ayos. Sa mga kabataan po na naririto, lalong-lalo na po yung mga kababaihan, sila Krisya, sila JM, sila Annette, lahat po na naririto, gusto ko po itong, tingnan nyo pong mabuti yung aking lips. Bawal po ang sex outside marriage. Pag nyo po basta-basta isusuko ang bataan, kasalanan po yan sa ating Panginoon. Sa mga lalaki, kung hindi na kayo makapaghintay, pakasalan nyo na yung sinisinta ninyo. Kaya hindi po natin dito ini-encourage sa sobrang tagal bago ikasal maabot ng 5 years, 10 years, napaka-prone nyo po sa tukso. Mas mainam na magpakasal na kayo kung talagang hindi na kayo makapagtihis. Sabi sa Hebreo 13:4, maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang makadungis ang higaan, sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Diyos. Pasensya na kayo, pero ulitin ko mga minamahal, dahil mahal ko po kayo, mahalaga po sa Panginoon ang kasal. Pinapakita niya ang pagpapahalaga po niya dito sa pamamagitan ng pagdalo dito. Yan po yung insight na makikita po natin sa verse 2. Now, let's go back. So sila po mga kapatid ay nasa kasalan ng mga panahong ito, ngunit mapapansin niyo po na sa pagpapatuloy ng talata, na meron pong isang mabigat na problemang dumating. Ano po yung problema? Yan po yung gusto ko mapansin natin sa pangalawa nating problema. Pangalawa nating punto. Ang problema, in verses 3 to 5, makikita po natin na meron pong suliraning kinakaharap po, pangunahin ang lalaki sa talata pong ito. Ang sabi sa verse 3, at nang magkulang ng alak, mamaya pag-uusapan natin yung alak, Kuya Pitong, Teka, may alak At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak.
Hindi po sinabi sa talata kung ano po ang dahilan, bakit naubos ang alak. Pwedeng kulang ang nahihanda nila, namali sila ng tansya. Pwedeng mas marami pong dumating na bisita na hindi inimbitahan. Minsan ganun hindi natin ine-expect sa handaan. Ang inimbita mo lang yung taong kilala mo, pinakot pati best friend tsaka kapitbahay. So hindi nakasama sa budget. Minsan dumadating po talaga sa puntong gano'n, ano? So pwedeng gano'n po, pero hindi sinabi ng talata. Pero klaro po sa atin na may problema at sinabi po ito ni Maria kay Jesus. Meron silang surelerin, meron silang problema, naubos ang alak. Mapapahiya ang groom sa mga bisita at lalo na sa kanyang mga biyanan. Yun po ang problema. So maaari pong ma-offend ang kanyang mga biyanan dahil lalabas na tila hindi niya pinaghandaan ang kanilang kasal. Maaaring mawalan na po ng tiwala sa kanya ang kanyang mga biyanan dahil lalabas na tila walang kakayanan ng groom na magsustina ng pangangailangan po ng kanyang bride. At gaya ng nabanggit ko kanina, maaaring kasuhan ng partido ng babae ang lalaki dahil hindi niya pinaghandaan ng maayos ang kanilang kasalan. Ito po ay tiyak na iskandalo at malaking trahedya sa kanilang masaya sanang wedding celebration. Kaya naman po makikita nyo sa talata na hindi po nakatiis si Maria na ina ni Jesus na maaaring isa po sa tagapangasiwa sa kasalang ito at sinabi niya sa Panginoong Jesus ang problema. Ngunit bakit po sa tingin ninyo mga kapatid sinabi ng Panginoong Jesus ni Maria ang problema sa Panginoong Jesus? Iba-iba po ang opinion ng mga Bible scholars dito. May mga nagsasabi po na nais niyang maghimala ang Panginoong Jesus. Bagay na sa tingin ko po ay hindi posible sapagkat gaya ng nabasa natin kanina in verse 11, hindi pa po gumagawa ng himala ng Panginoong Jesus bago po ito. So hindi pa po nakita ni Maria na naghimala ang Panginoong Jesus. Kaya hindi niya maaaring maisip na pwedeng maghimala ang Panginoong Jesus sa tagpo pong ito na ubusan sila ng alak. So may nagsasabi naman po na ito daw ay ginawa ni Maria kay Jesus dahil panganay at wala ng ama sila, si Jesus, at siya ang madalas sasabihan ng problema ng kanyang ina. Nakaka-relate po ba kayo? Meron po ba kayong anak na madalas ko pinagsasabihan ng problema? So maaaring ganun po ang naramdaman ni Maria na may problema siya. So dahil si Jesus ang panganay niyang anak, inopen niya kay Jesus. Wala na siyang asawa eh. Inopen niya si Jesus. Kay Jesus ang kanyang problema. So may nagsasabi naman po na baka daw po nais ni Maria na kausapin o libangin muna ng Panginoong Jesus yung mga tao. O baka pwede mag-preach ka muna. Kasi wala na tayong alak. So mahahalata nilang wala na tayong alak habang gumagawa tayo ng paraan. Baka pwedeng may gawin kang paraan muna, Jesus. Habang gumagawa tayo ng paraan sa kulang na supply na alak. So ano man po ang dahilan, hindi po binanggit sa talata, hindi po natin alam. Pero isa po ang klaro, lumapit si Maria kay Jesus dahil po mayroong problema. At nakakabigla po mga minamahal ang tugon ni Jesus. Kung sinusundan niyo po sa inyong mga Biblia. Tingnan niyo po yung tugon ni Jesus sa kanyang ina na si Maria. Ang sabi sa verse 4, at sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. Nung binasa ko to, shocking. What? Ang Panginoong Jesus na mabuti sa lahat, tila walang paggalang sa kanyang ina. Ano po? Sa unang tanaw, tila walang galang o bastos ang paraan ng pakikipag-usap ni Jesus sa kanyang ina sa talata pong ito. Hindi nga po niya tinawag na ina si Birheng Maria noong panahon pong ito. Ngunit hindi po gano'n na magiging konklusyon po natin kung pag-aaralan po nating mabuti ang talata. Alam niyo po yung salita pong babae na ipinatawag ni Maria kay Jose, sa Griego po ay gunei ang ibig sabihin, na ito po ay tinawag ni Jesus sa kanyang ina, ay hindi po nagpapakita ng kawalan ng kanyang respeto, kundi ito po ay pagbibigay ng malaking paggalang sa kanyang ina. Yung salita pong ito sa kulturang Hudyo ay ekspresyon po ng paggalang sa isang babae. Malamang kung Ate Bel, kung tawagin ka ni Axel na babae, pakikuha mo nga ako ng ganito, ma-offend ka kasi Pilipino tayo, di tayo sanay. Pero sa mga Hudyo, yung pagtawag ng babae o gunei sa Greek, yun po ay pagpapakita ng paggalang. Mataas na paggalang sa isang
babae. Ito po ay katumbas sa panahon po natin ngayon na ma'am or lady. Kung meron kayong magandang balita, Biblia, ewan ko kung ganyan yung makikita nyo, ang sinabi sa verse 4 ay ginang. Ginang. So hindi po naging bastos dito ang Panginoong Hesus sa kanyang ina. Kailangan lang po nating pag-aralan ang cultural context ng talata pong ito. So pero paano naman po ipapaliwanag yung sunod na sinabi ng Panginoong Hesus? Naklaro na natin yung pagtawag ng Panginoong Hesus sa kanyang ina na babae. Pero paano natin papaliwanag yung sinabi ng Panginoong Hesus na ano ang pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. Alam niyo po mga kapatid, may malalim po na mensahe ang ating Panginoong Hesus sa kanyang ina na si Maria sa tagpupong ito. Gustong makita ni Hesus na hindi na lamang siya anak ni Maria sa mga oras na ito. Siya din ang Kristo, ang anak ng Diyos. At yamang siya ang Mesyas, lahat ng kanyang gagawin ay dapat naaayon sa kalooban ng kanyang Ama sa langit at walang sino mang tao maging ang kanyang ina ay maaari niyang sundin hiwalay sa kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. Laglag na po dito mga minamahal ang paniniwala ng mga Katoliko na dapat daw tayong manalangin kay Maria. Di po ba napapansin ninyo? Yung mga kapatid nating Katoliko, nagpe-pray sila kay Mary. Alam niyo po ang logic behind that? Dito po nila yung kinuha eh. Ang kanilang logic, kasi daw hindi kayang tiisin, hindi daw kayang tanggihan ng Panginoong Hesus ang kanyang inang si Maria. At ginagamit po ng mga Katoliko ang talata pong ito. Ngunit hindi po ganyan yung makikita nating pinapahiwatig ng talata. Pinapakita natin dito, o pinapakita dito na kung may gagawin man ang Panginoong Hesus, ito po ay hindi dahil sinabi ito ng kanyang ina sa laman, kundi ito po ay nais ng kanyang Ama sa langit. Ang sinabi ng Panginoong Hesus, ang sabi ng Panginoong Hesus, few chapters after this verse, particularly in chapter 6, verse 38, and I quote, sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Sa makatuwid, mga minamahal, yung sinabi ni Jesus sa kanyang ina in verse 4, ay kanyang paraan upang hindi masyadong maitaas si Maria bilang may kakayanang pasunurin si Jesus, bagay na hindi naiintindihan ng marami, lalong-lalo na ng mga kapatid po nating Katoliko. Then sinabi ng Panginoong Hesus ang dahilan kung bakit hindi niya pwedeng basta-bastang gawin ang gusto ng kanyang ina. Ang sabi po niya ay, ang aking oras ay hindi pa dumarating. Napansin niyo po yun sa talata, my hour has not yet come. Yung oras po ng Panginoon na binabanggit dito ay pumapatungkol sa kanyang araw ng kamatayan at pagluwalhati. Ganyan po makikita natin sa context in chapter 7, chapter 8, chapter 12, 13, and then 17. So sinasabi po dito ng Panginoong Hesus na hindi siya basta-basta pwedeng maghimala, at least in public, dahil pwede itong magdulot ng maaga niyang kamatayan na hindi ayon sa timing ng Panginoon. Hindi ko pa oras na gawin ito publicly, at least. Ngunit tila na sense po ni Maria na may gagawin ang Panginoong Hesus. Hindi po natin alam, maaaring dahil sa expression ng kanyang mukha or dahil sa paraan po niya ng pagsasalita, naramdaman ni Maria na may gagawin ang Panginoong Hesus. Kaya napansin niyo sa talata, hindi na po sumagot si Maria sa Panginoong Hesus eh. No? Pagtapos niya sabihin niya sa verse 4, hindi na sumagot si Birheng Maria. Ang sabi sa verse 5, sinabi ng kanyang ina sa mga alila, yung kinausap na lang yung mga alipin, gawin ninyo ang anumang sa inyo'y kanyang sasabihin. Nakita niyo po yon? So ano po ang ginawa ng Panginoon upang ma-solve ang problema? Yan po yung gusto nating talakayin sa pangatlo nating punto na pinamagatan naman po nating ang solusyon. In verses 6 to 10, makikita natin ang ginawa ng Panginoon upang solusyonan ang problema na ng kanyang ina at ultimately ng groom ng lalaking ikinakasal. So ano po yung solusyon? Sabi po sa verse 6, sundan niyo po ako doon, meron roong 6 na tapayang bato na nalalagay alinsunod sa kaugaliang paglilinis ng mga Hudyo
na naglalaman ang bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. So, malaki-laki po yung tapayang bangang ito, mga kapatid, na sinabi sa talata. Ito daw po ay ginagamit ng mga Hudyo, hindi po para luminis ang kanilang kamay, kundi bilang isang ritual na tradisyon ng mga Hudyo kung saan hinuhugasan po nila ang kanilang mga kamay at kanilang gagamitin bago po sila kumain. Makikita nyo po ang tala niyan sa Marcos 7:3. Tayo po kasi pag kumakain, hinuhugasan natin yung ating kamay para mawala yung germs. Pero yung mga Hudyo, ginagawa nila yon, oo, pero meron ding sense na ginagawa nila yun bilang ritual, bilang paglilinis. So yun po ang purpose ng mga tapayang binanggit sa verse 6. So after po nito, sabi sa verse 7, sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan at kanilang pinuno hanggang sa labi. Ibig sabihin, Kuya Pitong, hanggang sa dulo. Di ba yung banga, nakakita na kayo nun. Meron yung dulo. So talagang punong-puno, wala nang mailalagay na kahit ano dahil punong-puno na. Bakit po sinabi yung detalye pong iyon sa talata ni Apostol Juan? Upang patunayan na walang daya ang gagawin ng Panginoong Jesus. Hindi pa pwedeng sabihin ng iba na naglagay ang Panginoong Jesus doon ng halo, kaya naging alak yung tubig kasi wala na pong ganong pagkakataon dahil space. Dahil punong-puno po ang tapayan, sabi doon sa talata. Wala na pong paraan na ito'y madagdagan ng kahit anumang elemento. So matapos po punuin ng tubig ang mga banga o mga tapayan, ang sabi sa verse 8, at sinabi niya sa kanila, sa mga alila o sa mga alipin, kunin ninyo ngayon at inyong iharap sa pangulo ng kapistahan at kanilang hinarap. Yung pangulo po ng kapistahan dito, mga kapatid, ay pumapatungkol po sa panahon po natin ngayon ay mas klaro pong tawaging wedding coordinator, yung pinakapunong abala sa handaan. So matapos pong ipapuno ng mga alila ng tubig ang mga tapayan, wala po siyang kahit anong sinabi. Napansin niyo po yon? Wala siyang sinabing kahit ano maliban sa dalhin ito sa puno ng pangulo ng kapistahan. Hindi niya sinabing maging ala, walang ganun. Basta pagka puno, sabi dalhin nyo. So ini-imagine ko po yung iniisip dito ng mga alipin ng panahong ito. Maaaring dinala nila yung mga tapayan ng kinakabahan. Dahil baka pagalitan sila ng pinaka-wedding coordinator. Wala nang alak, ang dinala tubig. So maaaring nagtataka po sila, bakit tubig ang pinadala ng Panginoong Jesus? Pero meron pong nangyari, mga kapatid, na kamangha-mangha matapos pong dalhin ng mga alipin ng bangang puno ng tubig sa pinuno ng kapistahan. Tingnan niyo po sa verse 9. Ilang mga verses na lang ho, mga kapatid. Ang sabi sa verse 9, at nang matikman ng pangulo ng kapistahan ang tubig na naging alak nga. Ano daw nangyari? Yung tubig ay naging alak nga at hindi niya nalalaman kung saan buhat. Datapat nalalaman ng mga alila nang nagsikuha ng tubig kasi sila lang naman ang nakakita nun eh. Yung wedding coordinator, wala siyang idea kung saan nanggaling yun. So ang ginawa ay tinawag ng pangulo ng kapistahan ang kasintahang lalaki, ang groom. And then in verse 10, at sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang inilalagay ang mabuting alak, at kung mangakainom ng mabuti ang mga tao, ay saka inilalagay ang pinakamasama. Itiniram mo ang mabuting alak hanggang ngayon. So makikita niyo po sa talata na naghimala ang Panginoong Jesus. May himala. Natikman ng Pangulo ng Kapistahan ng pinakamasarap na alak na natikman niya sa tanang buhay niya. Yung salita pong mabuti dito, doon po sa phrase na mabuting alak sa verse 10, galing po yan sa salitang Griego na may ibig sabihin na excellent, precious, commendable. Ibig sabihin talaga pong katangi-tangi at mamahaling alak po ito, may tutumbas. At yung alak na tinikman niya ay hindi dumaan sa normal na proseso. Di po ba matagal gawin ng alak? Pero ito po hindi dumaan sa normal na proseso. Ito po ay nalikha mula sa wala. Sapagkat ang Panginoong Jesus, gaya ng inaral natin in chapter 1 verse 3, ay manlilikha. May kakayanan lumikha mula sa wala.
Ang sabi sa chapter 1 ng verse 3 ng John chapter 1, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya ng Panginoong Hesus, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So nangyari na biglang nagkaroon ng alak, at sa sobrang mangha ng Pangulo ng Kapistahan ay ipinatawag niya ang lalaking ikinakasal na walang kamalay-malay kung saan nanggaling yung alak, at pinuri siya. Na wala ring idea yung lalaki. Bakit biglang nagkaroon ng mga mamahaling alak, naubusan na nga kami. So, kaugalian po kasi ng panahong ito, na inilalabas po muna yung masasarap na alak, tapos kapag po namanhid na yung panlasa ng mga tao sa mga nainom, ilalabas na po yung hindi masyadong masarap na alak. Nakukuha niyo po ba, mga kapatid? So, kung ikukumpara po natin sa panahon natin ngayon, bagamat ayaw ko sanang sabihin, pero sabihin ko na, kasi magka-idea kayo. Unang-unang inilalabas, Gerald, yung black label. Alam mo yung black label, di ba? Mahalin yun. Masarap ba yun? Hindi ko alam, Ilalabas muna yung black label. So, pag nakarami na ng tao yung black label, at wala ng pera, kasi mahal yun ilalabas na yung gin bilog. Shempot. Nauuhaw na ako. Ayan. Pero sa case ng handang ito, dahil sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus, uminom sila ng black label hanggang dulo. Yeah! Napakasaya. Tunay na napakasarap na alak, mga kapatid. Ano po matututunan natin sa tagpong ito? Bago tayo mag-inuman, bago tayo matapos. Ano po? Ang Panginoong Hesus, makikita natin sa talata, pakinggan niyo po ito, mga kapatid. Gusto ko kayong i-encourage. Bago kayo paliwanag yung tungkol sa alak. Kasi alam ko, nagtataka kayo, bakit may alak na iniinom? Di po ba bawal yun? Gusto ko munang makita ninyo, mga minamahal kong kapatid, na ang Panginoong Diyos, na si Jesus, ay nagmamalasakit at may kakayanang isustina ang ating mga pangangailangan. Nakita niyo po ba yun sa talata? Kung hindi po tinulungan ng Panginoong Hesus ang ikinakasal na lalaki, napakalaking iskandalo at kahihiyan. Pero dahil naawa po ang Panginoong Hesus, siya po ay naghimala upang tugunan ang pangangailangan ng lalaki pong ito. Kapatid, hindi ko po alam partikular kung ano ang pangangailangan mo bago ka pumunta rito. Pero magtiwala ka po sa Panginoong Hesus. Kaya po ng Panginoong Hesus kung kinakailangang maghimala para lang tugunan ang lahat ng ating pangangailangan. Ano man po iyon. Ano man po iyon. Gaano man po yun kalaki. Kung kinakailangang maghimala ng ating Panginoong Hesus, gagawin niya para lang saklolohan ka sa iyong mga pangangailangan. Panghawakan po natin ang mga pangako niyang hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Panghawakan po natin yung pangako niyang unahin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ang lahat ng mga bagay na ating pangangailangan ay pawang idaragdag sa atin. Panghawakan po natin yan, mga kapatid. Makapangyarihan si Jesus na sustinahan ang lahat ng ating pangangailangan. Magtiwala lang po tayo sa Kanya. Huwag po kayong mag-aalala. Wala namang maitutulong sa inyo yan Mag-iinit ang ulo natin, mag-aalala tayo, di naman masosolve yung problema natin dun Tama po ba? High blood din ka pa. Ba't di ka nalang magtiwala sa Panginoon at manalangin? At asahan mo ang Kanyang tulong. Pangalawa po, na gusto ko makita nyo dito, wag po kayo sanang mabibigla, pero mahalaga pong malaman po natin sa tingin ko. Hindi po binabawal ng Biblia ang pag-inom ng alak. Teka, wag po muna kayo matuwa. Hindi po binabawal ng Biblia ang pag-inom ng alak. Ang binabawal po ay ang paglalasing. Klaro po ba? Yan po yung implikasyon ng talata. Makikita po natin, ang Panginoon po mismo, in fact, gumawa ng alak. Napansin niyo po ba yun? Kung bawal po inumin nyo ng tao, edi sana hindi na lang niya ginawa. Kasi kasalanan. In fact, sa ibang bahagi po ng banal na kasulatan, partikular sa unang Timoteo 5:23, pakinggan niyo po, si Apostol Pablo po ang nagpayo kay Timoteo kasi nung panahon kong ito, masakitan siya ni Timoteo.
para maggumaling yung kanyang sakit ng tiyan, ano pinayo ni Apostol Pablo? Tingnan natin unang Timoteo 5:23. Huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak. Bakit ko diniinan yon? Kaunting alak. Hindi po lalaklak. Ano? Kaunti lang. Yung iba po kasi nilakalak eh. O sabi sa Bible, pwede daw uminom ng alak. Ang sabi sa talata, kaunti lang. Ano? Bakit po? Kasi po nung panahong ito, hindi pa po uso ang purified water. Wala pa pong mineral water. Marumi po ang tubig. Punong-puno po ng mikrobyo ang tubig nung araw. At para po malinis ang tubig, na nagiging sanhi ng sakit ng tiyan ng marami, nilalagyan po nila ng konting alak yung mga inumin. Hinahaluan po nila para po magsilbing disinfectant ng mga mikrobyo. So, hindi po minamasama ng Biblia ang pag-inom po ng alak. Pero meron po muna akong gustong sabihin bago po kayo uminom ng alak. No, baka mamaya pag uwi ko, pwede pala uminom ng alak! Tara na doon! No, may birthday yan! Ano? Wait tayo dyan. So, bago po tayo maging masaya, ayoko pong maging KJ, gusto ko lang pong maging totoo sa inyo mga kapatid. Ano? Kasi mahal ko po kayo, no? Ayoko pong nagsabi sa inyo ng kasinungalingan para lang po i-please kayo. Yun pa ang totoo sa Biblia. Hindi po binabawal sa sarili niya kasi normal na iniinom ng taong alak nung araw. Pero mariin pong ipinagbabawal ng banal na kasulatan ang paglalasing. Yun po ang bawal. Iyan po yung kasalanan sa Diyos. Tingnan niyo sa Efeso 5:18. Ang sabi doon, Efeso 5:18, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Di po ba madalas nagsisimula ang riot, ang gulo, nawawala sa kontrol ng tao kasi mga nalalasing na, nawawala na sa sarili. Sa unang Korinto 6:9 Gs, tandaan nyo na lamang po, unang Korinto 6:9 Gs, ito po ay sinabi na dahilan ni Apostol Pablo kung bakit po hindi po makakapasok sa kaharian ng Diyos ang isang taong hindi nagsisisi at nagpapatuloy sa paglalasing. Sabi sa unang Korinto 6:9 hanggang 10, pakinggan niyo pong mabuti mga minamahal. At hindi ba ninyo nalalaman ng mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga manglalasing, narinig niyo po yon? Ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Bawal po ba sa Biblia? Bawal. Ano po? Kaya kapatid, kung ikaw po hanggang sa mga oras na ito ay gumagawa po nito, hindi ko po ito sinasabi para pahiyain tayo o kondinahin po tayo. Gusto po kitang hikayatin na magsisi at lumapit kay Kristo. No, hindi pa po huli ang lahat. Kaya ka nga po dinala dito ng Panginoon. No? Nagmamalasakit po ang Panginoon sa atin. Hindi pa po huli ang lahat. Alam niyo po, nung araw ako rin po umiinom. Tutulog pa nga po ako sa ilalim ng tulay sa Malolos. Hindi po yata alam ng mga magulang ko kasi papaluin ako ng araw. Pero naging mahabagin po ang Panginoon. Ano? Ano po pipiliin ninyo? Panandali ang satisfaction na dala po ng paglalasing. Biruin mo, makakalimut ka sandali ng problema. No? Parang kung mahiyain ka, kulang ka sa tapang, uminom ka, tatapang ka. No, kung nahihiya ka sabihin sa nililigawan mo gusto mo sabihin, umiram ka ng tapang sa alak, ka nga. Di po ba? Pero sa tingin nyo, mga kapatid, worth it yon kung ang kapalit nun ay walang hanggang kapahamakan ng ating kaluluwa? Worth it ba yung panandali ang aliw para sa walang hanggang pagdurusa? Hindi mo kaya kung pagtagumpayan ang kasalanan ito, kapatid. Kaya hinihikayat kitang lumapit kay Kristo at magsuko ng buhay sa Kanya. Kaya po niya tayong patawarin. Ano?
kahit gaano po tayo nalulong sa bisyo pong ito, anumang kasalanan na iyong ginawa, kung ikaw po ay magtitiwala sa ginawa ng Panginoong Hesus, kung ikaw po ay magsisisi sa iyong mga kasalanan, kaya po niyang burahin ang lahat po ng iyong mga nagawa, maging ito man po ay pag-inom ng alak. Nakukuha niyo po ba, mga kapatid? Sa pastor, pwede po pala yung shot lang. Teka lang po muna. Ang sabi ng Biblia, kahit pwede, kung makakatisod sa ating mga kapatid, wag. Ano po? Kung hindi tayo maiintindihan ng ating kapwa, tayo yung mag-a-adjust. Wag. So, mabalik po tayo sa narrative. Malapit na po tayo magtapos. Isang talata na lang po. Ano po? So, yung huli pong talata, pinamagatan po natin mga ang layunin. Tingnan niyo po yung verse 11. Ano po yung purpose ng Panginoong Hesus? Bakit po siya naghimala dito? Ang sabi po sa verse 11, ang pasimulang ito ng kanyang mga tanda ay ginawa ni Hesus sa Kana ng Galilea at inihayag ang kanyang kalwalhatian at magsisampalataya sa kanya ang mga alagad. So dito po makikita natin ang pinakapunto o layunin ng ginawang paghihimala ni Hesus. Nais po niyang ipakita, kaya ng aking binanggit sa introduction, kung sino po talaga siya. Na siya po ang anak ng Diyos, na siya po ang Mesyas, na siya po ang tagapagligtas. At pinatunayan po niya ito sa pamamagitan ng kanyang paghihimala. Ito po ay layunin din na patatagin ang ating paniniwala at pagtitiwala sa ating Panginoon. Mapapansin niyo po sa talata na matapos pong makita ng kanyang 5 unang mga alagad, ay sumampalataya sila sa kanya. Teka po muna, di po napag-aralan na natin in chapter 1, sumampalataya na yung mga alagad na yun. Naniwala na sila na si Jesus ay ang Kristo. Pero bakit sinabi sa verse 11, doon pa lang sila sumampalataya? Ano po ibig sabihin nun? So, ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, dahil sa nakita nilang paghihimala ng Panginoong Hesus, yung bubot po nilang pananampalataya ay lalong nahinog, lalong lumago, lalong tumatag. Mga kapatid, dalangin ko po na habang pong pinag-aaralan natin ang unang himalang ito ng ating Panginoon, ay mas tumibay po ang inyong pananampalataya kung sino siya. Yun po yung aking purpose. Kung ikaw ay mananampalataya na ngayon, sana mas lalo kang tumitibay na kung sino ang Panginoong Hesus. Mas lalo kang lumalalim sa pananampalataya sa Kanya. At kung ikaw ay naririto at hindi ka patuluyan nagsusuko ng buhay mo kay Kristo, sana nakumbinsi ka ngayon na si Jesus nga ang Kristo at ang tagapagligtas. Wala na pong iba. Wala na pong iba na pwedeng magligtas sa iyo mula sa kabayaran at kapangyarihan ng kasalanan kung hindi siya. Hinihikayat kita, kapatid, na lumapit ka sa Panginoong Hesus. No? Mag-focus ka sa Kanyang kayang gawin sa iyong buhay. No? Anumang kasalanan na iyong nagawa ay kaya niyang linisin kung ikaw ay magsisisi at magsusuko ng iyong buhay sa Kanya. Purihin po ang ating Panginoon.